Natigilan si Pablo sa sinabi ni Sheila. Ano bang nasabi niya? Gusto lang naman sana niyang makatulong. Pero bakit ganoon na lang ang reaksyon nito? Hindi ba't kung ibang babae ang inalok niya, ay magtatatalo niyon sa tuwa? Okay, fine. Kung ayaw mo, edi wag. Ang taas ng pride. Bulong ni Pablo sa sarili. Nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. Pero biglang ang ginawa nitong sandwich na kanina'y sarap na sarap siya, ay naging walang lasa sa kanya. Inis siyang tumayo at lumabas ng silid. Akala nung babaeng yun, edi wag kung wag. Muli niyang bulong sa sarili. Pababa na siya nang may bigla siyang maalala. Teka nga, kwarto ko yun ah. Bakit ako ang aalis doon? Dapat ang asawa kong umalis. Pamarcha siyang humakbang pabalik sa kanyang silid. Kung gusto nitong magdrama, pwes, siya ang dapat umalis sa silid na yun. Tinungo niya ang sofa para sungitan at paalisin ito. Ngunit napahinto siya nang mapansin na nakatulog ang asawa. Nakatulog agad? Tumatalak lang kanina, ngayon tulog agad? Kakaiba talaga. Inis niyang sabi sa sarili. Matama niyang pinagmasdan ang mukha nito. She looks at peace. Ano bang fairy tale tungkol sa prinsesa na natulog ng mahabang panahon? Ganoon kasi ang itsura nito. She looks like a sweet princess. Kahit pa alam naman niya na she is far from being sweet. Nang mapadako ang kanyang tingin sa mga labi nito, ay napalunok si Pablo. Tila na nga anyaya na halikan iyon. Mabilis siyang napabuntong hininga. Don't you dare, Pablo. Spare this girl. Tila sabi sa kanya ng kanyang konsensya. Konsensya? Meron ba siya nun? Hindi ba't ang tingin sa kanya ng lahat ay isang tao na walang puso't konsensya? Pero bakit pagdating sa babae na to, pakiramdam niya ay kaya niyang maging mabuting tao? Nagigilty ka lang, Pablo. Kasi dahil sa'yo, naging magulo ang mundo ng babaeng yan. Pagbibigay naman ng kabilang bahagi ng kanyang isip ng rason. Tama, yun ang tamang kasagutan. Nagigilty lamang siya sa pagdadala kay Sheila sa magulong mundo. Sinag ng araw na tumama sa kanyang balat ang nagpamulat kay Sheila. Napabalikwa siya ng bangon. My God, anong oras na ba? Naalala niya. Hapon siya nang nakatulog pagkatapos niyang maglitanya sa kanyang isipan. Nang sabihin ni Pablo, nabibigyan siya ng negosyo o kapital. Agad siyang tumayo para tignan ang oras, para lang matigilan. There's a bouquet of deep pink roses. Nagpalinga-linga si Sheila para masigurado kung nag-iisa lang ba siya sa loob ng silid. Habang papalapit sa bungkos ng mga rosas, there she saw a card na may nakasulat na Sheila. Kinuha niya ang card at binasa ang nakasulat. My dear wife, whatever the words na nasabi ko unintentionally that I've hurt you, I am very sorry. I didn't mean to insult you. Sorry, kumain ka na pagkagising mo. Hindi ka kumain ng dinner, Your Highness. Napangiti siya nang mabasa ang pinili nitong ipirma sa hulihan ng card. All her tampo suddenly disappeared. Paano ba naman siya patuloy na magtatampo kung ganito ka-sweet ang bubungad sa kanya sa umaga? Kinuha niya ang roses at inamuyan iyon. Her eyes suddenly turns misty. Ngayon lamang siya nakatanggap ng bulaklak buong buhay niya. Kahit ilang beses niyang sabihin na hindi siya mahilig sa mga ito, deep in her heart, gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam na makatanggap nito. Masarap pala. Ang lakas maka-feeling teenager. Natawa siya sa kanyang naisip. She decided to take a shower first, bago bumaba sa ibaba at mag-almusal. Gusto naman niya na kasing ganda siya ng mga roses na hawak. Halos 30 minutes lang siyang nagtagal sa paliligo at pag-aayos. She opted to wear a white summer dress na backless ang likod. Paminsan-minsan niya lamang suotin iyon. Sa katunayan, sa tuwing may special na okasyon lang. She isn't the dress and skirt kind of girl, more on jeans and shirt. But she feels like today is a special day. It's her first time to get flowers. Kaya naman she feels good inside. She braided the left and right side of her hair. Pinned together both ends, kaya naman mukha itong corona. She put a little powder to her face and applied lip gloss on her lips. She also sprayed her favorite cologne.
the only scent that her nose can tolerate. Ilang saglit pa siyang umikot-ikot sa salamin bago nagpa siyang bumaba na, yakap ang bouquet of deep pink roses. Nagulat pa siya nang kumpleto ang lahat na nakaupo sa dining table. Her eyes searches for Pablo, and there he is, Her Highness. Nakaupo sa gitna ng hapag, and his eyes are on her. Parang gusto tuloy ma-conscious ni Sheila dahil hindi man lamang kumukurap ito. And when she look around, maging sila Mama Annie, Lola Monet, Geraldine at Nicholas, lahat ng mga mata ng mga ito ay nasa kanya nakatingin. Pakiramdam tuloy ni Sheila ay isa siyang prinsesa na bumababa sa hagdan. You are so No, you are breathtaking, Iha. As gorgeous as those flowers that you're holding. Kanino galing yang mga yan? Si Lola Monet ang unang nakabawi mula sa tila, pagkakabatubalani sa pababang si Sheila. She threw a playful glance sa kanyang apo na si Pablo, which made his cheeks turn red. Gustong kiligi ng matanda sa nakikitang uneasiness ng apo. It's been ages since the last time she saw Pablo flushing and feeling uncomfortable because of a girl. Usually, she treats every blind dates that she and Annie had set up as more of a business meeting. Pero may palagay siya na Sheila really woke up her grandson's inner Romeo. Thank you, Lola Monet. Bigay po sa akin to ni Pablo. Sagot ng dalaga. Sinulyapan niya ang asawa na ngayon ay nasa magazine na binabasa na muli ang pansin. Really? That is so sweet of you, Pablo. Deep pink roses suits you, Iha. Kaso nagtatampo ko. You haven't given me flowers in a long time, anak. Kunwa naman ay nagtatampong sabi ni Annie sa anak. Napailing na lamang si Pablo habang pilit pa rin tinututok ang pansin sa pahayagan na hawak. Kahit pang totoo, ang kanyang nasa isip ay kung gaano kaganda kanina ang asawa habang pababa ng hagdan. Morning really do her good. She's so beautiful like a flower blossoming early mornings. Halika na, Iha, join us here. Ipapagising ka na sana kanina ni Pablo eh. Nag-aalala siya sa'yo kasi hindi ka pa nag-dinner. Panunod yung muli ni Lola Monet. Sheila just smiled. Pagkatapos ay lumapit na rin sa hapag. Napansin naman ni Pablo na natigilan ng dalaga na tila hindi alam kung saan uupo. Sa kanan kasi ay naroon ang kanyang lola at mama. Sa kaliwang side naman ay si Geraldine at Nicholas. Dito ka na lang. Sit here. Magkasabay na tumayo sila Pablo at Nicholas upang hilain ang mga silyang bakante na malapit sa kanila. Napaawang naman ang bibig ni Sheila habang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang lalaki. Maging ang iba pang mga tao sa hapagkainan ay nagulat sa sabay na pagtayo ng dalawa. A muscle on Pablo's jaw flexes. Tinapunan niya ng malamig na tingin si Nicholas na ipinagkibit balikat lamang ng huli. Lumapit siya sa babae na parang natigilan sa kinatatayuan at marahan itong hinila sa isang kamay. Sit here. Iginiya niya ang asawa sa upuan na hinila niya para rito. Nicholas just smirked bago muling naupo at pinagpatuloy ang pagkain. He has a feeling na naasar na naman ang kanyang kapatid sa kanyang ginawa. And he find it so cool dahil ang normal na Pablo, wala laging reaksyon when it comes to him. As if he doesn't exist. Nakita ni Nicholas na naglagay ng pagkain ng dalaga sa sarili nitong pinggan. Then also put foods on Pablo's plate habang nakikipag-usap sa kanilang Lola Monet. She also makes coffee for him na tinanggap naman ng kapatid na may ngiti sa labi. That smile, ngayon lang niya nakita iyon from his half-brother. Like he is pleased and happy. Sinulyapan niya muli si Sheila na ngayon ay tumatawa sa kung ano man ang sinabi ni Pablo rito. Her face is beaming with so much light. A light na pakiramdam ni Nicholas ay hindi kinatatakutan ng kanyang kapatid. Sana lang po ay mapagibigyan niyo ang kahilingan namin, Sir Pablo. Nakausap na po namin si Madam Monet, maging ang inyong mama. Payag po sila sa hiling namin, pero nasa inyo pa rin daw ang huling desisyon. Butil-butil ng pawis ang lumalabas sa noo ni Mang Lito. Ang presidente ng samahan ng mga magsasaka ng kanilang lupain na nasa silangan ng hasyenda. Kilala nila si Sir Pablo. Hindi ito madalas makipag-usap sa kanila,
Palagi ang assistant nito na si Rico ang humaharap sa kanila. Kung tutuusin, naging napakabuti naman ang lahat ng pamilya nito. Hindi sila tinrato ng masama. At kahit pa sabihin na may pagkasuplado si Pablo, magalang naman ito sa mga nakatatanda. At patas ito magpasahod. Maging ang kanilang mga benepisyo ay binibigay nito ng tama. Kapag may mga okasyon, hindi man ito makapunta, lagi itong nagpapaabot ng donasyon. Sa tuwing may hihingi ng tulong, kahit kailan ay hindi nagdamot ang lalaki. Kaya kahit sabihin ng marami na masama at malupit ito, sa puso nilang mga taga-hasyenda, mahirap paniwalaan yun. At isa pa, alam nila na hindi dating ganoon ang lalaki. Nagsimula lamang ang pagbabago nito nang masuot sa isang eskandalo ang namayapa nitong ama na si Don Miguel de Leon, ang dating mayor ng kanilang bayan na San Ignacio, na muntik nang ikawala ng lahat sa pamilya nito. Seryosong pinag-aralan ni Pablo ang papel na binigay sa kanya ni Mang Lito. Nakasaad doon ang manifesto ng mga magsasaka tungkol sa kagustuhan nila na kung maaari ay maibenta sa kanila ang mga lupang sinasaka ng mga ito. Sa kasalukuyan kasi, umuupa pa rin ang mga magsasaka ng lupa sa kanilang pamilya. Kung sa bagay, maliit na parte lamang iyon ng hasyenda. Hindi magiging malaking kawalan para sa kanila. At alam niyang lalo pang magsisikap ang mga magsasaka kung hahayaan niyang bilhin ng mga ito ang lupang sinasaka sa pamamagitan ng hulugan. Pero hindi ba't plano din niyang gawing commercial space sana ang parteng iyon ng hasyenda? In 5 years, gusto niya sanang tayuan na iyon ng ekstruktura katulad ng hotel resort at iba pa. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang mapadako ang tingin niya kay Sheila na nasa isang tabi, nakikipag-usap sa ibang mga asawa ng magsasaka at mga anak nito. She's cracking a joke to them na ikinatawa naman ng lahat. Ang asawa ko, she is so charming and appealing. Bulong ng lalaki sa isip. Kitang-kita niya kung gaano ka-fascinate ang mga tao sa kanyang misis. Sheila, tawag niya rito. Napatigil ito sa pagtawa at lumingon-lingon, as if na may iba pang Sheila na naroon sa pagpupulong na yon. Ako? Turo nito sa sarili. Humarap pa sa iba na tila nagtataka, habang ang mga tao naman ay nakatutok lang ang tingin sa kanilang dalawa. Sino pa ba? Bilis na! Angil niya sa babae, habang si Sheila naman ay puno ng pagtataka na lumapit sa kinaroroonan niya. Ano na naman bang nagawa niya? Bakit Your Highness Pablo? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Pinandilatan nito ni Pablo dahil sa term na tinawag nito sa kanya. Ngunit imbis na matakot, ay humagikik pa ito na tila enjoy na enjoy sa pagkainis niya. Here, read and study the paper and tell me what you think. Inabot niya sa asawa ang mga papel. At tubili naman iyong tinanggap ni Sheila. Ano ba ang kinalaman niya rito? Well, wala naman akong alam sa ganito eh. She stammered. Bakit ba kailangan pa nitong opinyon niya? This isn't her forte. Just tell me what you think, Sheila. Muling napalunok si Sheila. Dapat ba niyang sabihin ang kanyang totoong opinyon? Well, bahala na. Siya naman ang may gustong magsalita, ako hindi ba? Bulong ng isip niya. Well, sa tingin ko, it's only fair na pumayag kang ibenta sa kanilang lupang sinasaka nila. Para naman hindi habang buhay lamang silang nangungupahan sa lupa mo. This will only boost their confidence. Mabibigyan mo pa sila ng dignidad while helping them. For the first 5 years, pwedeng 50-50 pa rin ang hatian ninyo sa magiging ani nila habang naguhulog sila. Tapos the next 5 years, pwede nang hindi ka na makihati sa aanihin nila. In the agreement na tataas ang ihuhulog nila sa'yo. Diba? Win-win situation yun. Tapos ay suggest din na yung mga matagal nang nagsasaka dito sa lupa nyo. Yung mga may 30 years na, i-award mo na sa kanila ang lupa for their loyalty. For serving your family with uttermost loyalty and faithfulness. Pablo's face is in awe. For someone na nagsasabing wala siyang alam sa mga bagay na ito. She talks in sense, ha? Inayos niya ang pagkakaupo at hinarap ang asawa. Well, what can you say about my plans of building a commercial establishments here? Like resorts, hotel, etc.?
Muli niyang tanong dito. Napaawang ang bibig ni Sheila habang lumakas naman ang bulong-bulungan sa paligid dahil sa narinig na kanyang sinabi. Pero wala sa mga tao ang atensyon ni Pablo, kundi nasa asawa na ngayon ay tila nag-iisip. Ang mga mata nito ay punong-puno ng simpatya sa mga tao sa hasyenda. Narinig niya pa na napaubo ito. Sigurado siya na nagulat ang babae. Pablo, building some commercial establishments here will surely give you more millions. That's progress is all about, hindi ba? And in this situation, choosing the latter plans that agreeing on selling the land to the farmers sounds like the better option. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Ang lahat ng tao ay tila nadismaya sa narinig mula sa babae. Pero, Pablo's brow raises nang muling magsasalita ang asawa. Maging ang mga tao ay muling napatingin kay Sheila. Pero, he asked curiously, pero kapag ginawa mo yun, aalisan mo sila ng tahanan, aalisan mo sila ng hanap buhay, parang inalisan mo na rin sila ng pag-asa. Progress is good, but sometimes, in our aim to progress, we tend to forget our soul. We tend to forget na maging mabuting tao. Pero hindi ba, mabibigyan ko rin naman sila ng trabaho, if ever na maging commercial space ito? Humalukip-kip ang lalaki and look at her, waiting for her answer. Siguro nga, pero paano mga katulad ni Mang Lito? Paano ang mga matatandang magsasaka na tanging pagbubungkal ng lupa ang alam? Taking away their land from them means taking away their lives, too. Siguro for you, this is just a piece of land. But I know that for them, eto ang kayamanan nila. Buong tapang napahayag ni Sheila sa binata. And did he saw tears on her eyes? When Pablo looked around, maging ang mga magsasaka at pamilya nito ay lumuluha. Like Sheila had conveyed their exact feelings to him. Puso, her heart. That's what he's seeing sa babaeng pinakasalan. Her heart is full of compassion, especially to common people. And she is very genuine. Something so fresh for Pablo. Dahil sanay siya na ang mundong ginagalawan, na halos lahat ng tao ay nagpapaligsahan sa negosyo. Pero ang asawa niya, she always keep it real. Kinuha niya mula sa kamay nito ang mga papel at pinirmahan sa harap ng lahat. Okay, you heard it. Kung ano ang gusto ng misis ko, yun ang masusunod. I think nakakuha kayong lahat ng matalino at magandang lawyer dito. Seryoso pa rin niyang sabi sa lahat, kahit pa ang puso niya ay punong-puno ng kagalakan. Inabot niya ang papel kay Mang Lito at naglakad na pabalik sa kanyang sasakyan habang ang mga tao, kabilang si Sheila, ay tila natulala. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay nakarinig siya ng palakpakan. Kasunod ay pagpapasalamat. He secretly smiled. Nang muli siyang lumingon upang tawagin sana ang asawa, ay nagulat pa siya nang nakalapit na pala ito sa kanya at bigla siyang niyakap. Her head on his chest, so he can smell again her hair, her scent. Thank you, my husband, your highness. Bulong nito sa kanya. Pablo is just standing there. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay, and slowly, he caressed her hair. At lahat ng naroon ay kumbinsido na that Pablo de Leon finally found a worthy queen. Umiibig na ba ng tuluyan si Pablo sa kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.